Danny, gising na si Marian at hinahanap ka. Masayang tawag ni Janina sa kaibigang bakla. Ay, Jithay baby girl. Pumilantik ang mga daliri ni Danny at masayang lumapit sa bata. I'm here, anak. Napangiti si Timothy habang pinapanood ang bakla at ang anak. Naiinggit siya sa closeness ng dalawa at ito agad ang hinanap ng anak niya. Pero naintindihan niya ang bagay na iyon dahil si Danny ang nakagisnan ng bata at tumayong parang ama dito noong wala siya. Hello, princess. Bati ng asawa ni Danny mula sa video call. Hinawakan ni Janina ang kamay ng binata at mukhang na out of place ito bigla. Sadyang malapit ang abak nila sa mag-asawang bakla dahil madalas ay ang ma ito ang kasama at siya ay nagtatrabaho noon. Don't worry, masaya ako at may ibang nagmamahal sa anak natin. Niyakap ni Timothy mula sa likod ang dalaga. Honey, siya ang biological father ni Marian. Iniharap ni Danny ang kamera kay Timothy. Nakangiting bumati si Timothy sa lalaki na marunong umitindi ng kanilang salita. Nagpasalarmat din siya rito. Daddy, where's Jibay brother? Tanong ni Marian sa ama nang wala na itong kausap sa cellphone. Masuyong hinaplos ni Timothy ang pisngi ng anak na walang galos. Tomorrow, sweetheart. Bawal kasi magstay sa gabi dito ang batang hindi pasyente. Nakakaunawang turmango si Marian. Ipinagbalat ni Timothy ng prutas ang anak. Bawal pa kasi itong kumain ng heavy meals, hindi rin nagtagal si Danny at iniwan sila ni Janina na magbantay sa anak nila. Baka mahirapan ka rito, pwede mo akong iwan at may bantay naman sa loob. Kausap ni Janina sa binata. Lisang sofa lang kasi ang naroon at isang tao lang ang kasyan. Bukod doon ay hindi rin may unat ang katawan dahil maiksi ang upuan. Nakatulog na ulit ang anak nila at malalim na rin ang gabi. I'm fine, halika dito. Inakay niya Azig dalaga sa sofa at nauna siyang naupo, sumandal ka sa dibdib ko at kailangan mong matulog. Hindi na siya nagpakipot o nakipagmatigasan sa binata. Pagkaupo ay tumakpa siya rito. Ang totoo ay kanina pa namimigat ang mga talukap niya dahil na rin sa pagod di katawan at isipan. Huminga ng malalim si Timothy nang maramdamang nakatulog na ang nobya. Habang hinahaplos ang bubhok nito ay naipangako niya na hindi nahahayaang mahirapan pa ang kalooban ng dalaga at sa buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Timothy kahit walang maayos na tulog dahil laging tinitingnan ang anak mabuti na lang at mahimbing ang tulog ng dalaga kagabi. Naalimpungatan si Janina nang maramdamang gumalaw ang kayakap. Good morning, nagising ba kita? Ang sarap sa pakiramdam ang marinig ang namarnaos at malagom na tinig ng binata. Nag-angat siya ng mukha at mumiti. Good morning. Mabilis niyang hinalikan sa labi ang dalaga saka sa noo. Bibili lang ako ng almusal natin at aalis ako ng maaga today. Thank you. Dumukwan siya at hinalikan sa labi ang binata. Smack lang sana iyon pero traidor ang sariling katawan. Mahinang ungol ang kumawala sa labi ni Timothy nang lumalim ang halik ng dalaga sa labi niya. Nang pasabunot na hinawakan ang buhok niya ay kamuntik na siyang nakalimot na nasa hospital sila. Ayaw niya sanang maputol ang halik ng dalaga ngunit may kumatok sa pinto. Nakagat ni Janina ang ibabang labi at mabilis umalis mula sa pagkadagan sa katawan ng binata. Bigla din siyang nahiya sa binata dahil siya ang naging agresibo sa halikan nilang dalawa. Napangiti lang si Timothy at siya na ang tumayo at hinintay ang pagpasok ng nurse na siyang titingin sa pasyente. Good morning. Nakangiting bati ng nurse sa parents ng pasyente. Namumula ang pisngi na nag-iwas ng tingin si Janina sa nurse. Buti na lang at hindi sila naabutan ng binata sa intimate moment nila kanina. Tumayo siya at pinanood ang ginagawa sa ano niya saka bumati rin dito. Babe, bibili lang ako ng pagkain natin. Paalam ni Timothy sa dalaga habang naroon pa ang nurse. Mag-ingat ka. Hinatid ni Janina hanggang pinto ang binata. Sa malapit na kainang bukas 24 oras lang bumili si Timothy. Ayaw niyang umalis mamaya na hindi pa nakakain ang dalaga. Ang anak nila ay may provide na tanang meal ang hospital para dito. Kumain na rin siya kasabay si Janina. Hindi niya pinaalam ang lakad ngayon at ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Mag-ingat ka sa lakad mo at bumalik agad. Napangiti si Timothy at parang bata ang nobya na takot maiwan ng matagal. Niyakap niya ito at hinaplos ang pisngi. Tawagan mo ako kung may problema dito at sikapin kong makabalik agad.
Bilin niya sa dalaga bago hinalikan sa noo ang natutulog pa ring anak. Gumanti siya ng yakap sa binata. Ewan ba niya pero kinakabahan siya sa pag-alis ngayon ng binata. Nagmadali nang umalis si Timothy nang makawala sa dalaga. Ayaw niyang magtagal at baka makahalata na ito at pigilan siyang umalis. Habang tumatakbo ang sasakyan at may driver siya at tiningnan ni Timothy ang cellphone ni Jonah. May missed call na pala mula kay Paul. Kagabi ay hindi na ito nangulit dahil sinabi niyang katabi siya ni Jonah sa pagtulog. Hinihintay ko lang na magising si Trix at makaalis si Timothy. Message sent ni Timothy kay Paul. Pagdating sa bahay ay tulog pa si Trix. Dumiretso na siya sa basement at inutusan ang tauhan na ilabas na si Jonah. Napasinghap si Jonah nang alisin na ang busal sa bibig niya. Naiihi ako. Totoong naihi siya pero naisip niya ring baka makakuha siya ng pagkakataon upang makatakas. Dalhin niyo siya sa banyo but make sure na walang gamit sa loob na maari niyang magamit na armas. Utos ni Timothy sa dalawang lalaki. Natuwa si Jonah nang alisin ang tali sa mga kamay niya upang makagamit ng banyo. Ngunit may kadena naman ang dalawa niyang pad at hindi basta matatangal iyon. Bahagyang nakabukas din ang pinto kaya madaling makita ng bantay kung may iba pa siyang gagawin. May pagkain na ibinigay sa kanya kanina pero ayaw niyang kainin. Gusto na lang niyang mamatay pero takot na rin siyang malagutan ng hininga. Matagal ka pa ba riyan? Pagalit na tanong ng isang lalaking bantay kay Jonah. Masakit ang tiyan ko. Pagdadahilan niya upang madelay ang lakad nila. Kilala niya si Paul, ayaw nitong late sa tagpuan. Kapag hindi sila makasipot sa tanang oras ay maghihinala na ng hindi maganda si Paul. 5 minutes, kapag hindi pa rin lumalabas ay pasukin niyo na. Utos ni Timothy sa tauhan bago tumalikod at nauna na sa sasakyan. Mariing naglapat ang mga labi ni Jonah. Alam niyang hindi nagbibiro si Timothy at masunurin ang tauhan nito. Ayaw niyang maging ang dignidad pagkababae niya ay mawala. Nagmadali na siyang naghugas bago pa maubos ang oras na ibinigay sa kanya ni Timothy. Tarma lang na naitaas na niya ang suot na andis nang pumasok ang isang lalaki. Tinalian na naman siya sa mga kamay daka nilagyan ng busal ang bibig niya. Hindi na siya makasigaw upang humingi ng tulong. After siyang talian ay pakalagkad na naman siya na inilabas at isinakay sa sarili niyang kotse. Naroon na si Timothy ang nakaupo sa unahan. Siya ay sa likod pinaupo at pinagitnaan ng dalawang bantay. Sir, naroon na po ang kapulisan at nakaset na rin ang lahat, ani ng driver. Good, let's go. Utos ni Timothy sa driver pagkasuot ng seatbelt. Habang papalapit sa location ay parang hihimatayin na si Jonah. Katapusan na talaga nila ito ng dati niyang boyfriend. Pero may naisip siyang last chance mamaya upang kahit isa sa kanila ni Paul ay makatakas. Sir, wala pa sa location ang suspect. Napangisi si Jonah nang marinig ang tinig na nagmula sa radyo na hawak ng Timothy. Napakuyom ng kamay si Timothy at mukhang naniniguro si Paul bago magpakita sa tagpuan. Kita sa mukha ni Jonah na natuwa ito sa narinig. Napatingin siya sa cellphone ni Jonah nang tumunog iyon at si Paul ang natawag. Nasaan na ang stand-in? Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Jonah sa narinig. Bigla siyang kinabahan at mukhang may ibang plano si Timothy na hindi sang-ayon sa kanya. Ilang sandali pa ay bumukas ng pinto at tumambad sa kanya ang mukha ng isang babaeng na sa unang tingin ay kamukha niya. Takpan ang bibig niya upang hindi makalikha ng ingay. Timothy sa tauhan habang nakatingin kay Jonah. No, please. Timothy, hindi ka magtatagumpay at matalino si Paul. Nanlilisik ang mga mata ni Jonah, ngunit wala na naman siya nagawa ng malagyan ng busal ang bibig niya. Sagutin Ify at sabihing malapit na kayo sa location. Ibinigay ni Timothy ang cellphone sa babaeng magpapanggap na si Jonah. Pareho kulay ng buhok, gupit saka ang mukha ay nagawang kamukha din ng huli. Puro ungol at nanlalaki lang ang mga mata ni Jonah habang pinapakinggan ang sinasabi ng kanukha kay Paul. Maging ang boses ay hawig din sa kanya. Ilang sandali pa ay dunating ang sasakyan niya at saka doon ang yaya ni Trix. May nakita siyang bata na sakay doon pero alam niyang hindi iyon ang anak ni Timothy. Gustong sumigaw ni Jonah upang balaan si Paul, ngunit mahinang ungol lang ang maririnig sa kanya dahil may takip ang bibig. Ang akala niya ay magawa niyang makaisa mamaya kapag naroon na sila sa tagpuan. Ngunit hindi pala siya ipakita o ilapit kay Paul.
Nang muling umandar ang sasakyan ay sumunod na ang kanyang kotse. Pero nag-overtake din iyon upang mauna sa kanila. Mula sa laptop ay monitor ni Timothy ang galaong babaeng nagpapanggap kasama ang yaya ni Trix saka ang kahawig ding bata. Nandito na kami pero kasama ang yaya ng bata. Dinig ni Timothy na pakipag-usap ng agent na babaeng nagpapanggap na si Jonah. Kailangan lang nilang mapalabas si Paul upang mahuli ng pulis na nasa paligid na at nagpapanggap na sibilyan. Kapag nasawing na kayo ay utusan mo ang katulong na bumili ng maiinom ng bata upang walang sagabal. Pagbigay instruction ni Paul sa kausap. Tulungan mo ako at hindi ito sasama sa akin hanggat wala ang yaya niya dahil iyon ang bili ni Minche sa bata. Kausap ng agent kay Paul. Okay, kapag nakita kong umalis na ang yaya ng bata ay saka ako lalapit sa iyo. Nanlumo si Jonah sa narinig na plano ni Paul. Nang tumigil ang sasakyan niya sa parking area ng playground ay kita ang paligid. Lilan lang ang tao roon at natatanaw niya ang paligid. Naging mautak si Paul at naniniguro pero mas tuso si Timothy. Alam niyang nakadisgis si Paul kaya hindi nakikilala ng pulis kahit nasa paligid lang ito. Standby. Dinig ni Jonah ang isang tinig sa radyo at alam niyang pulis iyon. Ilang sandali pa ay umalis nga ang yaya ni Trix. Nakita niyang hinila ng babae ang batang nagpapapanggap na si Trix at tinutulak ng bata ang clone naman niya. Hindi malinaw na makita ang mukha ng bata dahil may suot itong kombrero tulad ng babaeng nagpapanggap na siya. Doon na lumabas si Paul upang tulungan ang babaeng akala ay siya. Shit, bakit mo binitiwan? Singhal ni Paul sa babae nang biglang tumakbo ang bata palayo sa kanila. Hahabulin na niya sana ang bata ngunit bigla siyang pinatid ng babae. What the few, hindi niya naituloy ang sasabihin ng mapagmasdan mabuti ang mukha ng kaharap. Agad na binunot ng babae ang baril at itinutok sa lalaki bago pa ito makabangon. Huwag kumilos ng masama. Fuck, sino ka at nasaan si Jonah? Naglikot ang tingin ni Paul at kunutuban na siya ng masama. Ang akala niya ay naging maingat na siya sa plano ngayon. Kahit may baril na nakatutok sa kanya ay maliksi pa rin kumilos si Paul. Durnaklot siya ng lupa at isinaboy iyon sa babae sabay bangon. Bago pa ito makabawi sa kabigla ay sinipa niya ito ngunit nailigan pa rin. Nangalit ang bagang niya nang umiti ang babae. Hindi siya maaring tumagal doon. Kahit gusto niyang basagin ang mukha ng babae ay pinili niyang umalis. Ngunit pagkatalikod niya ay mailalaking nakahatang na sa daraanan niya. At hindi lang basta nakaharang dahil may baril ding hawak at nakatutok na sa kanya. Pulis ito at napapalibutan ka na namin. Pakiramdam ni Paul ay may bombang sumabog sa ulo niya. Napatulala na lang siya ng pagtulungan siyang lagyan ng posa sa dalawang kamay. Napahagulhol ng iyak si Jonah nang malis na ang busal sa kanyang bibig, ibinaba na rin siya sa sasakyan. Tulad ni Paul ay nakaposas din ang mga kamay niya. Lalong nanlaki ang ulo ni Paul at nanlaki ang mga mata nang makita si Jonah. Darren, kahit kailan ay dinadanay mo ako sa pagiging tanga mo. Bulyaw niya sa dalaga at ito ang sinisisi kung bakit nahuli siya ng pulis. Hindi na nagawang sagutin ni Jonah ang dating kasintahan. Dahil sa galit at takot ay nanghina siya at nawala ng malay may kasamang doktor sa operasyon nila bilang paghahanda kung sakaling may masaktan kaya agad na natingnan si Jonah. Okay lang po siya at hindi kailangang dalhin sa hospital. Ito ang ipaamoy sa kanya sa loob ng sasakyan. Binigay ng doktor ang ointment na mabisa sa nahimatay. Nagising si Jonah na ang tahimik ng paligid. Hindi agad siya nagmulat ng mga mata at nakiramdam sa paligid. Kinakabahan siya at naihiling na sana ay panaginip lang ang lahat ng nangyari kanina at ngayon ay nagising na siya. Pwede bang umupo ka na ng maayos at ngalay na ang balikat ko? Iritabling angil ni Paul sa dalaga dahil sa kanya ito isinandal ng pulis. Naroon na sila sa presinto ay sinadyang doon nagisingin ang babae. Napamulagat si Jonah pagkarinig sa tinig ni Paul. Nang makita ang paligid ay mukhang nakakita siya ng multo. Huwag ka nang himatayin muli at ngalay na ang balikat ko. Aroganting sita ni Paul sa dalaga. Napaluha si Jonah at nasa realidad ang bangungot niya, hindi sa panaginip. Ilang sandali pa ay nakita niya ang pagpasok ni Timothy at may kasamang abogado. Gusto kong mabulok sa bilangguan ang dalawang iyan at hindi makapagpiyansa. Matalim na tingin ang ipinukol ni Timothy sa dalawa. Wala kang sapat na ebidensya sa mga binibentang mo sa amin. Hindi nagpapasindak na ani po sa lalaki.
Mariing naglapat ang mga labi ni Jonah at nagmukhang tanga lang si Paul sa pagmamatapang nito ngayon. Walang silibi ang kaarogantihan nito ngayon. Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy and he smirked. Tiinanguan niya ang isang pulis upang ilabas ang matinay na ebidensya. Napasunod ang tingin ni Paul sa pulis na tumalikod na bigla siyang kinabahan na hindi niya maintindihan. Pagtingin niya kay Jonah at nagyuko lang ito ng ulo habang umiiyak. Bakit humantong tayo sa ganito? Ang sabi mo noon ay safe at walang ibang makakaalam sa sekreto natin. Galit na sumbat ni Jonah sa binata habang patuloy sa pag-iyak. Stupida ka pala eh. Ikaw itong hindi naging maingat at nadamay pa ako sa patibong ng kalaban ng dahil sa iyo. Kung hindi lang nakapaposas ang mga kamay ay tiyak na nasampal na niya si Paul. Laking pagsisi niya at naging parte ng buhay niya ang ito. Kung hindi siya nakinig sa kahayupang naisip nito noon ay wala sana siya sa ganitong sitwasyon. Tama nga ang kasabihan na kung ano ang itinamim ay siyang maging bunga. Halos manlaki pati ang ulo ni Paul nang makita ang lalaking nakaposas at dala ng pulis palapit sa kanya. Napailing siya at hindi magawang ikurap ang mga mata habang nakatitig sa pinsan niyang doktor. Nanlulumong burmagsak ang mga balikat ni Jonah nang makita ang pinsna ni Paul. Kahit alam niyang hawak na ito ni Timothy, ay nagulat pa rin siya nang makita ito. Wala na talagang pag-asawa na malusutan nila ang kasong isasampa sa kanila ni Timothy. Fuck, bakit nagpahuli ka? Singhal ni Paul sa pinsan nang makabawi. Sinamaan lang ng doktor ang pinsan at hindi nagsalita. Ayaw na niyang madagdagan ang maging kaso. Nangako si Timothy na kapag tumayo siyang testigo ay bababa ang sentensya niya at makalabas agad sa kulungan. Ipasok na po sa kulungan ang dalawang iyan at huwag hayaang makalabas. Kausap ni Timothy sa pulis. Hayop ka, kapag hindi mo ako pinalabas dito ay hindi mo na makikita ang isa mo pang anak. Panakot ni Paul sa lalaki at iyon ang naisip na huling alas. Naibalik ko na sa tunay niyang magulang ang batang kinuha mo. Ngumiti si Timothy sa lalaki nang manlaki na bamab ang mga mata nito. Ngumisi si Paul nang makabawi. Tama ka, hindi nga siya ang tunay mong anak. Pero siguro naman ay nasabi na sa iyo ng inutil kong pinsan na kambal ang anak ninyo. Inis na sinipa ni Jonah ang paa ni Paul upang patigilin na ito sa pagsasalita. Wala na kasing saysay pa ang mga sinasabi nito. Ngunit hindi siya nito pinapansin at nagpatuloy sa kayabangan. Hindi na mahanap kahit kailan ang bata at hindi ko sasabihin, ipapahuli ko na kayo kung hindi ko pa nahanap ang isa ko pang anak. Nang uyam na tanong din ni Timothy sa lalaki. Biblang nabura ang nang iinsultong ngiti sa labi ni Paul dahil sa narinig, napailing siya, hindi siya naniniwala na nahanap nito ang batang itinapon ni Jonah sa ilog. Pagtingin niya kay Jonah ay nanlumo siya at mukhang alam na nito at wala na silang alas na hawak. Ang batang ampon ni Janina ay ang batang napulot niya sa ilog noon. Halos pabulong lang na ani Jonah kay Paul na sipa ni Paul ang upuan at gustong abutin ang pinsan upang patayin na land ito. Ngunit hindi niya ito mahawakan dahil nakaposas siya. Mabilis din siyang ginitgit ng dalawang pulis at halos balian siya ng leg. Itapon na iyan sa selda. Galit na utos ng hepe sa tauhan. No, hayop kayo. Papatayin ko kayong lahat. Nagpumigla si Paul ngunit walang nagawa hanggang sa patulak siyang ipinasok sa kulungan. Si Jonah ay dinala rin sa selda ng kababaihan. Nang makita ang mga makakasama sa loob ay natakot siya. Mukha kasing kainin siya ng buo kung makatitig ang mga ito. Matapos ma-file ni Timothy ang kaso laban sa dalawa ay bumalik na siya sa hospital. Naroon na ang kapatid kasama si Trix. Daddy, kanina ka pa po hinahanap ni Marian. Yumakap si Trix sa binti ng ama. Nakangiting binuhat ni Timothy ang anak at iniupo sa kama bago hinalikan sa noo si Marian sa kahinarap ang nobya. Kumusta dito habang wala ako? Ngumiti si Janina at tumingin sa dalawang Gusto nang maglaro ng dalawang iyan at kanina pa ako deadma. Birong totoo na sumbong ni Janina sa binata. Daddy, I'm so happy po at may twin sister ako. Nakangiting mangutangon si Timothy sa anak at wala ka ng ibang katatakutan pa dahil hindi na babalik sa buhay natin si Jonah. Bumalik na po iya sa malayo. Masayanig tanong ni Trix sa ama. Tumango si Timothy at hindi na sinabi sa anak ang totoo. Ayaw niyang malito at mag-isip ang anak dahil kahit papaano ay ina ang pagkakilala ni Trix kay Jonah.
Daddy, gusto ko na pong umuwi sa bahay kung saan nakatira si Kuya Trix. Hiling ni Marian sa ama. Yes baby, kapag magaling ka na ay sa bahay ka na uwi kasama ang mommy at kuya mo. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Hanggang ngayon ay hindi siyang kapaniwalang kambal ang anak niya at hindi napunta sa kamay ng masamang tao noong mawala ito. Huminga siya ng malamin at piping nagpasalamat sa Diyos dahil hindi pinabayaan ang angels niya noon hindi pa siya aware na may anak na siya.